Nakakaiyak. Nakakakilig. Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, magandang araw sa lahat ng nakikinig. My name is Vicky, 32 years old, and I'm a small business owner dito sa Laguna. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa at masaya akong malaman na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kayo sa pagbibigay ng mga makabuluhang mga kwento sa aming mga kamorkada. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang i-share ang kwento sa lahat ng nakikinig. Alam ko na marami ang magre-react sa kwentong ibabahagi ko ngayon. Hayaan niyong simulan ko ang kwento kong ito sa pagpapakilala sa lalaking babago sa buhay ko, si Roberto. Nagkakilala kami ni Roberto sa isang online forum na sikat ngayon. Una siyang nag-message sa akin tungkol sa post na ginawa ko, and the rest is history. Cheers! Nagustuhan mo yung place? Actually, first time ko din kumain dito eh. Lagi lang ako nadadaan kaya naisip ko na dito ka nadalhin. I love it. Sobrang sarap din ang food nila dito. Good. I'm glad na nagustuhan mo. Roberto? Thank you. Ano ka ba? No need to thank me. Anything for you. Happy anniversary, love. Happy anniversary. Sorry love, I need to take this work related. Sige lang, love. Mabilis lang to. Okay. Good evening, ma'am. Would you like more wine? Yes, please. Thanks. Hello, Gina? Vicky, grabe kanina ko pa iniintay ang tawag mo. Sorry naman, ngayon lang nakatsyempo. Oh, ano na? Kamusta ang anniversary dinner niya ni Roberto? Saan ka dinala? Eto ka na nga, medyo gulat pa nga ako. Bigla kasi kaming huminto sa tapat ng pasosyal na hotel. Akala ko, anniversary tsuktsak lang ang pagganap. Tapos, ano nangyari? So ayun ka na nga, pumasok kami sa loob ng hotel, no? Syempre, expect the unexpected na ako. Tapos, ayun, pumasok kami sa loob ng mamahaling resto sa hotel. Ay, die! May pa-wine pa and everything! Nox naman! Ang sosyal naman pala talaga nitong si Roberto. Iba talaga pag yayamanin ng jowa. Happy for you, te. In fairness, naka 1 year kayo ni Roberto, ha? Oo nga malakas talaga kutob ko na si Roberto na talaga ang the one for me. Ay, sana nga, te. Alam naman ng lahat na deserve mong maging happy after ng lahat ng na-experience mo before. Siya, sige na. Mukhang pabalik na si Roberto. Tawagan na lang ulit kita pag nakauwi na ako, ha? Keke, enjoy kayo, ha? Malay mo, matuloy pa rin yung una mong iniisip. Hayan lang ang hotel sa tabi-tabi. Sira ulo ka talaga. O, sige na, bye. Sorry napahaba yung usap namin eh. Okay lang. May gusto ko pa ba? Alam ko, may masarap silang pika-pika na food dito eh. Bagay sa wine. Sounds great. Okay. Waiter? Good evening, sir. Hi, can I get more wine and would like to order itong food platter? Food platter. Okay, sir. Anything else? You know what? Bring the whole wine bottle. Mukhang maya-maya pa kami. Okay, sir. I'll be back with your order. So, it's our anniversary, di ba? Yeah, I was thinking, since nandito na rin naman tayo... let's do it. Oh, okay. That was fast. Yeah, tara. Let's do it. I actually have a room already. Hindi naman siya pinaghandaan ko to pero just in case. Ang cute mo. No need to explain. Ikaw na rin nagsabi. Nandito na rin naman tayo. Love you. I love you too.
talaga eh, no? What do you mean? Grabe ka. After mo akong busugin sa masarap na pagkain, tsaka mo ako aayain na mag-hotel. Perfect combination, di ba? Hindi ka lang nabusog once, nabusog ka pa. Sira! Pero seryoso, I had fun. Ako rin. Here's to more anniversaries. To more anniversaries. Mga kamorkada, wala na akong mahihiling pa pagdating sa isang relationship. Ramdam ko na mahal ako ni Roberto. Honestly, masasabi ko talaga na almost perfect ang pagsasama namin. Sinasabi kong almost perfect kasi may mga pagkakataong bigla na lang nawawala itong si Roberto. Hindi naman sa gusto kong laging nasa tabi ko lang ang boyfriend ko. Sadyang may mga time lang na matagal walang paramdam itong si Roberto. Kapag nagkikita kami, lagi nitong sinasabi na sadyang tambak lang siya sa trabaho. Don't get me wrong, buo ang tiwala ko kay Roberto. Pero minsan, hindi ko lang maalis sa isip ko na mag-alala sa pinaggagawa ni Roberto pag hindi ko siya kasama. I'm so sorry, love. Mukhang hindi pa ako makakauwi eh. Na-extend yung business trip namin. So, kailan ka na nga makakauwi? Hindi ko pa rin talaga masabi, Vicky. Alam mo naman to sila, boss, di ba? Kapag may naisip gawin, wala ka na magagawa eh. Baka pwede ka namang magpaalam. I mean, sige na naman oh. It's been weeks since nung huli tayo nagkita. Ayokong maging girlfriend na lagi na lang naghihintay sa busy nilang jowa. I know, love. Okay, ganito. Give me 2 more days, then uuwi na ako dyan, okay? Konting tiis na lang. Okay. Thanks for understanding, love. Okay, see you soon. Love you. Love you too. Bye. Bye. Teo, kape. Salamat eh. Gusto mo pa ng biscuit? Meron pa ata akong isang latang biscuit sa pantry. Di na te, okay na to. Maupo ka na dyan. Madami pa tayong pag-uusapan. Oh, so ano na? Wala pa rin si Roberto. Sadly, sabi niya 2 days na lang at uuwi na siya. Pero ito, wala pa rin. Te, hindi naman sa pinag-iisip kita ha. Pero sure ka bang walang ibang babae ang jowa mo? Ibang babae agad? Hindi ba pwedeng hindi niya lang talaga ako mabigyan ng time? Ha, te, huwag tayong magbulag-bulagan. Imagine, ilang linggo mo na hindi nakikita jowa mo. Hindi niya masabi kung nasan siya. Ang lagi niyang rason sa'yo nasa trabaho lang siya. Te, dinaig pa ng jowa mo ang UN sa dami ng red flags. Te, hindi rin naman malabo na talagang busy lang siya sa work. Hay nako, yan. Ganyang thinking ang magpapahamak sa'yo Anong gagawin ko? Confront ko na ba siya? Gaga, wag no. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos nang walang matibay na ebidensya. Sabi nga ni Kuya Kim, maging mapagmatsyag. Siguraduhin muna natin na may ginagawang kalokohan si Roberto, saka natin sugurin. Di ba mas okay na mag-usap na kami para magkaalaman na? Vicky, pag sinugod mo si Roberto na wala kang hawak na kahit anong ebidensya, itatanggi niya lang lahat ng ibabato mo sa kanya. May point ka naman dyan. Kailangan magpakasoko ka muna. Okay, ganito. Pag bumalik na si Roberto, try mong silipin yung phone niya. Check mo mga tawag na ginawa niya nung mga araw na wala siya sa'yo. Tapos, check mo messages niya. Kahit na pangalan ng lalaki o kaya mama niya, check mo. Baka tinago niya lang yung name. Mainam na sure ka. Okay. Kaya mo yan, te. Need lang natin malaman kung may ginagawang milagro si Roberto. Kung wala, di balik tayo sa original na hula natin na baka talagang busy lang siya sa work. Sige. Basta tandaan mo, ginagawa lang natin to kasi vina-value mo ang pagsasama niyo ni Roberto.
Okay? Okay. Love? Vicky? Dito na ako. Love! You're back! Miss you too. Tara, pasok ka na. Ibaba mo na lang yung mga gamit mo dyan. Nagluto ako ng favorite mo. Sure ako nagutom ka sa haba ng biyahe. Medyo. Sige, tara. Kain tayo. Grabe. Sarap talagang luto mo, love. Sobra yung busog ko. Glad you liked it. Ay, parang sarap tuloy mahiga na lang. Maligo ka muna para presko pakiramdam mo. Sige na, naka-ready na rin yung hot water bath mo. Naks, mahal na mahal mo talaga ako ah. Ay, sige. Ligo lang ako tapos diretso na tayo sa kama. Fine. Sige na, ligo na. Iwan mo na gamit mo dyan. Ako na magpasok sa kwarto. Okay. Okay. Chance ko na to. Phone. Asan ang phone mo? Ah, ito. Okay, teka. Password. Wow. Birthday mo talaga, love. Napaka-secure, ha? Messages. Ito. Puro pangalan ng lalaki nga. Teka. Love, tomorrow bala ko magpagupit sa mall. Gusto mo sumama? Yeah, sige. Baka naman wala namang kinakausap na ibang babae itong si Roberto. Wait. Mr. Barbara? Teka. Last message. Off to work. See you next week, mahal. Tapos na si Roberto. Okay, saan na ba yung phone ko? Ayun. Love? Yes, love? Oh, andiyan ka pa rin pala. Ano? Tara sa kwarto? Mabuksan na yung aircon para presko. Sige, love, mauna ka na. Isunod ko na lang tong mga gamit mo. Oh, okay. Muntik na yun. Mahal. Sino naman kaya tong mahal mo, Roberto? Gulat na gulat ako sa nabasa ko sa phone ni Roberto. Nakakaramdam man ako na may hindi magandang nangyayari. Hindi ko naman inakala na may possibility na may kabit itong si Roberto. Talagang napaisip ako ng malala. Ayoko namang biglang i-confront si Roberto nang walang baong mga ebidensya. Basta sa ngayon, ang alam ko lang ay niloloko ako ni Roberto. At kailangan kong malaman kung sino ang taong nasa likod ng salitang mahal. Nakikita mo si Roberto? Oo, nakaupo pa rin siya dun sa may coffee shop. Sana tamang hinala mo talaga. Ang layo ng biniyahe natin para lang buntutan tong jowa mo. Bakit? Hindi ka pa ba naniwala dun sa pinakita kong picture? Well, Simula kasi nung nabasa ko yung messages na yun, hindi na matahimik yung utak ko. Kaya nga nung nagpaalam tong si Roberto na aalis daw siya for a day, kinutuban na talaga ako. gets naman. Saka di ba nga, ikaw na may sabi na kailangan ko ng ebidensya, kaya tayo nandito para kumuha pa ng ebidensya. Sa bagay. Ay, ayan. May lumalapit kay Roberto. Magandang babae, ha? Mukhang matangkad. Payat din, ha? Oh, easy. Easy. Ako kakampi mo dito, uy. Sinasabi ko lang naman. Oh my God! Hinalikante! Hala, may kasama pang yakap. Hala ka! Roberto.
Grabe, ang higpit ng pagkakayakap. Wow ha? Para sa isang cheater, grabe ang paglingkis ng babae ha. Ahas na ahas. Gina, tara na, hindi na ako komportable. Oh, teka, may paparating pa. Gina, Oh no, Vicky. May kasamang bata yung babae. Gina, alis na tayo. Vicky, anak niya yung mga bata. Oh no. Gina, tara na. Nakuha na natin yung ebidensyang kailangan ko. Hindi ako niloloko ni Roberto. Niloloko ni Roberto kung sino man ang babaeng kasama niya ngayon. Ako yung kabit. Sure ka ba na hindi mo kailangan ng kasama? Pwede naman akong pumunta dyan habang kausap mo si Roberto. No, okay lang. Baka kasi hindi ko rin masabi ng diretso kapag nandito ka. Saka kung ano man, kailangan namin mag-usap ni Roberto ng kaming dalawa lang. Nandito na siya. Sige na, te. Tawag na lang ako mamaya kung ano man ang mangyari. Okay, hintayin ko tawag mo ha. Ingat ka. Okay. Bye. Love? Nandito na ako. Coming! Hi, love. Sorry napaghintay kita na matagal. Miss you. Yeah. Is everything okay? Yeah. Everything is okay. Pagod lang talaga ako. Layo din kasi nang pinuntahan namin ni Gina. I see. Okay, ganito. I'll shower really quick tapos makita na lang tayo sa kwarto. I'll massage you para mawala ang pagod mo. Yeah, sige. See you sa kwarto. Kaya mo to, Vicky. Kaya mo to. Grabe. Dami kong ginawa today. Ikaw, love. Musta lahat yun ni Gina? Okay naman. Love. Sige na. Sabihin mo na sa akin anong iniisip mo. Okay. Hindi ko alam kung paano pa sasabihin sa'yo to. Nakita kita kanina kasama yung I'm assuming asawa at anak mo. What? Ano sinasabi mo? Anong asawa at anak? Roberto, please. Huwag mo na i-deny. Nakita kita sa isang mall kasama yung babae at yung mga bata. And please don't tell me na kaibigan mo lang yon kasi walang magkaibigan na naghahalikan ng ganon. Vicky. Roberto, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit ako pa yung napili mo na isama sa pangangaliwa mo? Vicky, please, let me explain. Explain! Okay. I admit may asawa at anak na ako. But that doesn't mean what we have is not real. Mahal kita, Vicky. I mean, sorry kung ginawa kitang kabit, but know this, I truly love you. You love? Seryoso ka ba? Ginawa mo akong kabit? Naiintindihan mo ba yon, kabit, kalaguyo? Roberto, wala sa plano kung maging kabit mo lang. Vicky, please. Hindi ka kabit lang. Mahal kita. Stop! Just stop! Roberto, you lied! You lied to me, you lied to your wife, and you lied to your kids! Kahit ilang beses mong sabihin na mahal mo ako, niloko mo pa rin ako, niloko mo kami! What do you want me to do? Ha? Paano ko babawi? Please, Vicky, tell me how. Umalis ka na. Umalis ka na lang. Bumalik ka na sa asawa mo. Please, huwag mo na akong idamay sa gulong ginagawa mo. Vicky, I'm sorry. Just go! Lumayas ka na! Don't ever message me again. Naiintindihan mo? Just go! Okay. Vicky, I'm sorry. Go!
Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig. Nakikipaglaban sa digmaan, natalunan. Hanggang kailan talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakatakan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkagapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya ba? Papakawalan na lamang ba kitang buo sa loob? Pinanghihinaan na ng loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino pang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Humahagulgol, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon bibilin ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya? Magmamahalan pa kaya tayong muli? Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino pang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Bumitaw. Bitaw. Gusto ko nang bumitaw. Pipiliin ko na ang sarili. Bibitaw, bibitaw na.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Payag ako. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal ako umiyak nung araw na yon. Basta ang naalala ko lang ay kung gaano ako nasaktan sa ginawa sa akin ni Roberto. Iba kasi yung sakit na malaman mo na yung taong mahal mo nagawang lokohin ka at saktan. Higit sa sakit na dinulot ng mga ginawa ni Roberto sa akin, mas dinamdam ko ang katotohanan na for the longest time ay naging kabit ako. Pinalaki ako ng tama ng magulang ko. Naging mabuting mamamayan naman ako. At hindi rin ako gumawa ng kahit anong ikasasama ng ibang tao. Kaya ibang sakit talaga ang malaman na pagiging kalaguyo lang pala ng iba ang ending ko. Mukhang nangangayayat ka, anak, ha? Dapat inaalagaan mo mabuti ang katawan mo. Yes, ma. Ay, sige na. Ikwento mo na sa akin ang nangyari. Honestly, hindi ko alam kung paano sisimulan, ma. Paano mo ba nalaman na ginagawa kang kabit nitong si Roberto? Doon mo na lang simulan. Nagsimula kasi lahat nung napansin ko na dumadalas yung pag-alis-alis ni Roberto, ma. Nung una, akala ko baka sobrang busy niya lang sa work. Kaso nung nagsimula na siyang magbigay ng kung ano-anong reason, ayun, medyo kinutuban na po ako. Okay. Pagkatapos, ano pang nangyari? Ayun po, sinubukan kong hulihin sa akto si Roberto. Kaso, imbis na mahuli ko siya, nahuli ko yung sarili ko. Sobrang hirap dun, ma. Yung malaman na ikaw pala yung nasa mali. Tahan na, anak. Ganun talaga eh. May mga lalaki na may taglay na kapal ng mukha talaga. Kapal ng mukhang manloloko. Ang kinakalungkot ko lang ikaw. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga ang nasabit sa ganito. Oo nga, ma. Bakit ako pa? Ang daming tao dyan na masasama ang ugali. Pero bakit ikaw pa na sobrang bait at nabiktima? Nakakalungkot lang. Mabuting tao pa naman ang tingin ko kay Roberto. Sorry, ma. Muntikan ko pa kayo ipahiya nila, Papa. Dahil sa katangahan ko, madadamay pa kayo sa kahihiyan ko. Huwag mo nang isipin yun, anak. Tapos naman na Ang importante, ngayon wala na si Roberto sa buhay mo. Oo nga, ma. O siya, ha? Tama na ang usapang Roberto. Inaya kita hindi para pag-usapan ang damuhong yon. Inaya kitang lumabas para magsaya. Yes, ma. O sige na, umorder ka na ng gusto mo. Si Mamang bahala sa'yo. Thanks, ma. You're welcome, anak. Grabe ang tagal naman ng in-order ko. Kanina pa yun, ah. Ay, kainis, nagugutom na ako. Ay, sa wakas, dumating na rin. Sandali! Sabing sandali Grabe naman maka-doorbell sa kadsagaran. Ay, sa wakas, dumating... Roberto, anong ginagawa mo dito? Vicky, mag-usap naman tayo. Please. I'm not sure. Roberto, I don't think we can. Please, Vicky, 5 minutes. Just give me 5 minutes. That's all I need.
Sige, pasok ka. Thank you. Vicky, thank you. Huwag ka munang mag-thank you. Wala ka pang dapat ipagpasalamat. Upo ka. Salamat. So, anong gusto mong sabihin? Bilisan mo bago magbago isip ko at palabasin ka. Okay, first, allow me to apologize. Alam ko na nagkamali ako. Alam ko na nasaktan kita, and I want you to know na it was never my intention to hurt you. Talaga lang ah. Roberto, do you even know kung gaano ako nahiya para sa sarili ko after nung ginawa mo sa I akin? know, and I'm really sorry. Kung ano man ang meron sa atin before nagkaguluhan lahat, I want you to know na totoo ang lahat ng yun. Love, Stop! Please don't! Hindi pwedeng bigla ka nalang pupunta dito at sasabihin totoong lahat ng nangyari between us. Ginawa mo akong kabet, Roberto! Kabet! Naiintindihan mo ba yun? Vicky, Roberto, never kong inakala na magiging kabit ako. So please, don't come here saying na totoo yung namagitan sa atin kasi it was all a lie. Kasi nungalingan lahat ng yun. I don't know what to say. Roberto, I did love you. And that's why sobra akong nasasaktan. Kasi minahal kita eh. Those feelings are real. Pero hindi mo narespeto yun. I love you, Roberto. I did. Pero, Vicky, Roberto... Roberto, Vicky, I love you. I love you so much. I love you too. Alam ko na maraming magagalit sa akin. Alam kong marami na ang napapasigaw sa inis dahil sa mga desisyon na ginawa ko. Noong naglapit ang mga labi namin ni Roberto, ay alam ko nang pumayag akong magpadarang sa kasalanan. Wala eh. Kahit naman niloko ko ni Roberto, talaga namang minahal ko siya. Kahit na mali, tinanggap kong muli si Roberto pabalik sa buhay ko. Ano? Nagkabalikan kayo ni Roberto? Vicky, why? Te, hindi ko rin alam ang sagot dyan. Basta, it just happened. Teka. It just happened? Te, seryoso ka ba? Nakalimutan mo na bang may pamilya na yung quote-unquote jowa mo? Siyempre hindi. I mean, nag-uusap lang kami. Medyo nagalit pa nga ako eh. Tapos ayun, bigla siyang lumapit. Hinalikan niya ako. Vicky! Hindi ko rin alam. Pero hindi ako bumitaw, hindi ako kumalas. Hinalikan ko rin siya pabalik. Vicky! Ay, na naman eh. Alam ko naman na nagkamali ako. Okay. So, hinalikan ka niya. Tapos, Ano? Vicky, ano? Anong ginawa mo? We slept together. Vicky! Hindi ko rin alam kung anong demonyong pumasok sa akin noon. Okay. Pero that's it, tama? Magkikita kami ulit mamaya. Vicky! I know! Vicky, I really hope na alam mo kung ano ang ginagawa mo. Kung ano man tong pinasok mo, sana talaga alam mo kung ano ang ginagawa mo. Sana nga.
sorry, I'm late. Malapit na ako. Hinatid ko pa kasi yung mga bata sa school nila eh. Okay. Pero eto na, paliko na ako. Sige. Okay, nakikita na kita. Baba ko na to ah. Vicky, sana talaga alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hi love, ready ka na? Hello, yeah. Tara. Actually, nag-aaya nga yung panganay ko na mag-amusement park. Hindi pa raw siya nakaka-experience mag-amusement park kaya gusto niyang pumunta. Siyempre, yung pangalawa ko gustong-gusto rin pumunta. Teka, is everything okay? Yeah. Seryoso, what's wrong? Sige na, you can tell me. Roberto, can we not talk about your family? Sorry, hindi lang talaga ako komportable na pinag-uusapan natin sila. Oh, yeah, sige. Sorry. No, it's okay. Ayoko lang kasi nababanggit sila pag magkasama tayo kasi honestly, we are doing something wrong. Kung okay lang naman, let's not talk about them. Tama. Tama naman. Sorry, Vicky. Roberto? Anong plano natin? Plano? Plano? Like, anong balak natin gawin sa relationship natin? I mean, you're cheating on your wife and ang malala nito, you're cheating on her with me. So, anong plano mo? I don't know. Honestly, hindi ko pa alam. As of now, masaya lang ako na nagkabalikan tayong dalawa. But, that's not enough, Roberto. Hindi pwedeng kabit mo lang ako forever. Naiintindihan mo ba? Hindi ako pwedeng maging kabit lang. I know, and I'm sorry. Okay, promise I'll think of something. Basta right now, mahal kita, Vicky. Mahal na mahal kita. Pwedeng maging masaya muna tayo? Okay lang ba? Roberto, just promise me na hindi to pang matagalan. Payag akong ipagpatuloy itong relationship natin. Pero you have to give me something. I need to know na may gagawin ka. Naiintindihan mo ba yon? Oh, love. Okay. Aaminin ko, simula nung nagkabalikan kami ni Roberto, mas naging clingy ako sa kanya. Ewan ko ba, pero gusto ko na sa akin lang siya. Ayokong meron akong kahati sa kanya. Ayokong may umuubos ng oras niya bukod sa akin. Kaya gusto ko talagang malaman kung ano ba ang magiging future naming dalawa. Gusto kong malaman na hindi ako magiging kabit lang ni Roberto panghabang buhay. Kung hindi lang din ako ang pipiliin niya, wag na lang. Alam ko na tunog selfish, pero pumayag na ako sa setup namin ni Roberto. Ano ba naman yung ipaglaban ko na ng todo ang sarili ko, di ba? Dahan-dahan lang, Trina. Ha? Kev, sundan mo yung kapatid mo. Ang kulit din ng mga anak mo, no? Yeah, nakakatuwa nga eh. Bilis-bilis ng panahon. Dati-dati, bit-bit ko lang sila. Ngayon, takbo na sila ng takbo. So, tuloy pa rin ba tayo mamaya? Mamaya? Yeah, oo, tuloy tayo. Kailangan ko lang ihatid yung mga bata sa bahay then diretso na ako sa inyo. Okay. Roberto? Sigurado ka bang hindi magkukwento yung mga anak mo sa mami nila? Don't worry. Ang alam lang nila na ikipag-usap ako sa isang kakilala ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Ngayon lang naman natin gagawin to eh. If you say so. Roberto, maybe I should leave. Mukhang malapit na rin matapos maglaro yung mga anak mo. Sigurado ka? Yeah. Magkita na lang tayo sa bahay. Okay, see you. Sorry talaga, hindi ako makakarating sa handaan mo. Gina naman eh. Di ba napag-usapan na natin to? Ikaw na nga lang yung bisita ko tapos hindi ka pa makakapunta. Sorry. Saka hindi lang naman ako ang bisita mo. Anong ibig mong sabihin?
Te, alam ko namang pupunta si Roberto. Alam ko naman yon. Ang gusto kong sabihin ano naman kung pupunta si Roberto? Matagal na kayo magkakilala, di ba? Oo nga. Ang gusto ko lang sabihin, kahit hindi na ako pumunta, alam kong may makakasama ka. Talaga ba? Parang hindi kasi yun yung pagkakaintindi ko eh. Ang dating kasi hindi ka pupunta kasi darating si Roberto. Te, relax ka lang, okay? Ay, sorry kung hindi ako makakapunta. Walang kinalaman si Roberto dito, okay? May biglaan lang nangyari and yun ang rason kung bakit hindi ako makakapunta, okay? Sige na, may gagawin pa ako. Bye. Fine. As long as nandito si Roberto. Hi, love. Hi! Aba, mukhang miss na miss mo talaga ako Parang hindi tayo nagkita kanina. Sira. Tara, pasok ka. Madami akong hinanda. Naaamoy ko nga eh. Ay, teka. Almost forgot. Here. Happy birthday, love. Oh, love. Thank you. Kasi matagal mo nang gustong bilhin yung bag na to, kaya naisip ko na nabilhin for you. Salamat, love. Napaka-thoughtful mo talaga. Anything for you. Siya, tara na. Baka lumamig pa yung mga handa ko. Okay. Cheers! Thanks for coming to my birthday, love. Ano ka ba? I would not miss it for the world. Glad to have you in my life. I mean, hindi siya perpekto, pero we make it work, di ba? Yeah. Roberto? I prepared something. Kaso nasa kwarto baka gusto mo nang pumasok sa loob? I like where this is going, huh? Kasi, gusto ko pa ng isang regalo from you. Sige ba? Ano? Tara na ba? Let's... Love, excuse lang I need to take this. Okay. Excuse me. Hello? Mahal? Yes? Oh, nandito pa ako sa work. Oh, bakit na nangyari? Okay, sige, hintayin mo ko ha. Okay, bye. Yeah, I love you too. Misis mo? Yeah, Vicky, I need to go. What? Bakit? Emergency. Sinugod sa ospital si Kev. Inatake na naman ang asthma niya eh. So, hinahanap ako eh. Kailangan kong puntahan. I'm sorry. Roberto naman. Tonight was supposed to be about you and me. Bakit bigla ka na lang aalis? Vicky, I'm sorry. Kailangan ako ni Kev. Promise babawi ako, okay? I'm sorry talaga. Roberto, wait. Vicky, sorry. Sorry, I really need to go. No, you don't. Vicky, love, please. Kailangan ko na umalis. What? Babawi ako, okay? Babawi ako. Bye, love. See you. Roberto. Call me crazy, call me selfish. Pero gusto ko talaga, akin lang si Roberto. I've given too much para lang makihati sa ibang tao. Deserve ko naman to eh. Nagpakahirap din ako. Alam ko naman na family comes first. Hindi ko naman siya pinipigilan. Gusto ko lang na may assurance ako na at the end, kami na talagang dalawa. Wala nang mga baggage.
Mahal ko si Roberto at gustong higitan niya ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Handa akong makinig at magbasa ng mga comments nyo sa kwento kong ito. Maraming salamat, Dear MOR, sa pagbibigay oras. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang, Vicky. Kahit na nagmumukhang tanga, kahit na sinasaktan ako, umiiyak ako, dahil sa'yo, heto pa rin ako. Halos baliw sa'yo. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya, anong man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito, masakit man ito dito sa puso ko.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Payag ako.